Kainan, kumindat ang hipag kay Maria. Ang batang babae na may kalokohan ay aksidenteng nabanggit ang pangalan ng kanyang hipag na nagdulot ng nakakatawang sitwasyon. Si Seth, na naantig sa nakakatawang pagkakamali ng kanyang anak, ay pumayag na dalhin si Maria upang bisitahin ang kanyang ina. Noong gabi, nagpunta si Nina sa bukirin upang makipagkita kay Maria. Si Gabriela, na lihim na nagmamasid, ay nakinig sa pag-uusap ng dalawa. Sinabi ni Nina kay Seth na kung makikipagkasundo siya kay Jiro, tatanggapin niyang manirahan sa isang bahay na kanyang ayusin at hindi makikipag-ugnayan sa sinuman basta't makikita niya si Maria ng madalas. Nang marinig ito ni Gabriela, siya ay naggangalit sa galit. Matapos marinig ang sinabi ni Nina, naguluhan si Seth. Ngunit pumayag pa rin siya sa kahilingan nito. Si Gabriela, na nakinig sa pag-uusap, ay labis na nagalit. Pinuntahan niya ang kanyang kapatid at humiling na tulungan siyang gumanti kay Nina. Kinabukasan, nagpunta si Nina sa isang restaurant at biglang nakatagpo ng kanyang lolo. Tinatanong niya ito kung bakit siya biglang bumalik sa bansa. Ang lalaki, na walang kahihiyan, ay nagsabing siya ay namimiss ang kanyang anak na babae at nais siyang bisitahin. Hindi naniwala si Nina. Ang lalaking ito, noong siya ay ginahasa ni Dalton, ay hindi man lang naglakas loob na ipagtanggol siya. Bakit ka nandito? Tanong niya nang may galit. Ipinakita ng kanyang lolo ang kanyang tunay na pagkatao, nandito ako upang gumanti. Nagbetray si Seth sa akin at ipapabayad ko siya. Nalaman na lamang na lihim niyang kinuha ang lahat ng mahahalagang dokumento ng negosyo ni Seth at iniulat ito sa mga otoridad. Nagkunwari pa siyang kawawa, sinabing siya ay tinanggal sa trabaho kaya't kailangan niyang lumapit kay Nina. Naniniwala si Nina sa kanyang ama at nag-alala. Sinabi niyang dapat siyang tumira sa hotel ni Seth upang mas madaling masubaybayan. Kinabukasan, ipinahayag ni Nina kay Jiro na pumayag si Seth na makipagkasundo. Natuwa si Jiro at tinanong kung ano ang ginawa niya upang makumbinsi ang matigas na kaibigang iyon. Napilitan si Nina na magsinungaling, sinabing napagtanto na ni Seth ang kanyang pagkakamali. Nagduda si Jiro dahil alam niya ang ugali ni Seth. Sa huli, napilitan si Nina na aminin, gagawin ko magpapanggap akong maninirahan sa apartment ni Seth sa loob ng ilang panahon. Kapag nagkasundo na kayong dalawa, dadalhin ko si Maria sa malayo. Nang marinig ito, si Jiro ay naguluhan at nagpakita ng lungkot sa kanyang mga mata. Umalis ka ba? Tumango si Nina, ayaw kong magdulot ng karagdagang problema sa sinuman. Nagkita sina Seth at Jiro sa kumpanya at dumalo sa isang maliit na salu-salo. Nagkasundo silang ipagpatuloy ang pakikipagtulungan, ngunit mula ngayon, hindi na sila makikipag-ugnayan sa isa't isa at hindi na magiging magkapatid. Ang pagpupulong ay naging awkward, walang nag-usap. Si Nina, na may kaba sa kanyang puso, ay nagpasya na subaybayan ang kanyang lolo. Natuklasan niyang lihim siyang nakikipag-ugnayan kay Dalton, nagbabalak na saktan si Seth. Agad siyang tumawag kay Jiro, ngunit naiwan niya ang kanyang telepono sa bahay. Walang ibang paraan, nagpasya si Nina na personal na hanapin si Jiro. Ngunit paglabas niya ng hotel, napansin niyang na-flat ang gulong ng kanyang sasakyan. Isang taxi ang huminto at nag-anyaya sa kanya. Hindi alam ni Nina na ang sasakyang ito ay inayos ng kapatid ni Gabriela. Matapos ang ilang sandali, naramdaman ni Nina na may mali. Biglang huminto ang sasakyan, at isang grupo ng mga tao ang nagmadaling lumapit at hinila siya palabas. Si Nina ay sumigaw at lumaban. Nagpanik ang mga tao at agad na pinigilan ang kanyang bibig. Sa gitna ng panganib, sinubukan ni Nina na kalmahin ang sarili. Gumamit siya ng lakas at tinamaan ang isang tao sa kanyang maselang bahagi, at mabilis na pumasok sa sasakyan, isinara ang pinto, at pinabilis ang takbo. Si Seth at Jiro, habang nag-uusap ng awkward sa salusalo, ay hindi alam na si Nina ay nasa panganib. Si Nina, na puno ng sugat, ay nahirapang pumasok sa salusalo na nagdulot ng pagkabigla sa lahat. Agad na tumakbo si Seth at Jiro upang tulungan siya. Humihingal si Nina, Seth, umalis ka dito. May nangyayari.
Bago siya natapos, umabot ang tunog ng sirena ng pulis. Napalibutan ng mga pulis ang buong lugar. Isang hepe ng pulis ang lumapit at mariing sinabi, "May utos kami na arestuhin si Seth at Jiro dahil sa pagnanakaw ng ari-arian ng gobyerno noong 9 na taon na ang nakalipas." Nagtinginan sina Seth at Jiro, nagulat. Napagtanto nilang ito ay isang bitad. Hindi naniwala si Nina na ginawa ito ni Seth at Jiro. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Seth, "Hindi mo ito ginawa, di ba?" Tahimik si Seth, hindi makaharap sa tiwala ng mga mata ni Nina. Hindi rin alam ni Jiro kung paano ipapaliwanag. Sa wakas, nagsalita si Seth, "Wala akong kasalanan." Walang pag-aalinlangan, hinawakan ni Nina ang kanyang kamay, "Naniniwala ako sa iyo." Ang mga salitang ito ni Nina ay nagdulot ng pagkabigla kay Seth. Hindi siya makapaniwala na sa kabila ng lahat, nanatili pa rin ang tiwala ni Nina sa kanya. Nagsagawa ng pagsisiyasat ang pulis at nisil ang bahay ni Seth. Ang kanyang biyenan, na hindi nakatiis sa pagkabigla, ay nahimatay sa lugar. Si Nina, sa kabila ng mga sugat sa kanyang katawan, ay nagmadaling pumunta sa kumpanya. Ipinagsapalaran niya ang panganib at kinuha ang lahat ng cash, umaasang makakatulong ito kay Seth. Matapos ang lahat, dinala siya ng kapatid ni Jiro pauwi upang magpahinga. Habang nakaupo sa sofa, bumalik ang mga nakakatakot na alaala ng gabing ginahasa siya ni Dalton, na nagdulot ng labis na sakit kay Nina. May narinig na katok sa labas. Nang buksan ni Nina ang pinto, nagulat siya nang makita ang buong pamilya ni Seth na nakatayo sa kanyang harapan. Dahil sa pagkakasil ng kanilang bahay, wala na silang ibang mapuntahan kundi ang magtago sa bahay ni Jiro. Pagpasok sa bahay, agad na ibinuhos ng kanyang biyenan ang galit kay Nina. Hiningi pa niyang paalisin si Nina sa bahay. Sa pagkakataong iyon, lumabas ang kapatid ni Jiro at humarang sa harapan ni Nina. Walang sinuman ang dapat humawak sa kanya. Si Nina ay nagbuwis ng panganib upang ipaalam kay Seth ang mga nangyari at hindi nag-atubiling kumuha ng pera para sa lahat. Ngayon, halos nagiging biktima siya ng mga masasamang tao. Kung hindi kayo marunong magpasalamat, bakit kailangan pa ninyong paalisin siya? Nang marinig ang tungkol sa halos pag-atake kay Nina, nagulat ang kanyang biyenan. Napagtanto niyang nakipag-ugnayan siya kay Dalton upang turuan si Nina ng leksyon. Ang tanging layunin niya ay ang ilayo si Nina mula sa kanilang pamilya, ngunit hindi niya inaasahan na gagawin ni Dalton ang isang bagay na labag sa kanyang konsensya. Matapos malaman ang nakakatakot na katotohanan, nagpasya ang ina ni Jiro na hayaan si Nina na manatili. Kinabukasan, pumasok siya sa silid ni Nina at nakita ang mga pasa sa kanyang maputlang mukha na nagdulot sa kanya ng matinding pagsisisi. Pinuntahan niya si Dalton at nang walang salitang sinabi, sinampal siya ng napakalakas. Sumigaw ang ina ni Seth, "Sobrang bastos. Humingi lang ako sa iyo na takutin si Nina, hindi upang gawin mong masama siya." Naggangalit siya, "Kung lumabas ang balitang ito, hindi kita patatawarin." Sa istasyon ng pulis, si Jiro ay pinakawalan sa piyansa. Nagulat siya nang makita si Dalton na naroroon din. Umuwi si Seth, at agad na tumakbo si Gabriela upang yakapin siya, tila isang hamon para kay Nina. Malamig na itinulak siya ni Seth, ang kanyang mga mata ay kasing talim ng kutsilyo. "Ikaw ang nag-utos kay kuya na kidnapin si Nina." Naging maputla si Gabriela at nag-aalangan na tumanggi. Hindi rin nakaligtas ang kanyang biyenan sa pagkabigla. Sumigaw si Seth, "Kung gagambalain mo si Nina, umalis ka sa bahay na ito agad-agad." Nalaman ni Seth na nahuli na niya ang mga masasamang tao. Nagpadala siya ng mga larawan kay Nina upang makilala ang mga ito. Matapos niyang makumpirma na sila ang mga salarin, inutusan niya si Jiro na kausapin ang mga ito ng maayos. Sa kanilang pagdurusa, inamin nila na si Dalton ang utak ng lahat. Sa daan papunta sa bahay ni Maria, nag-aalala si Nina, "Seth, may paraan ba upang itago ang mga pasa na ito? Ayaw kong makita ako ng bata na ganito." Huminto si Seth sa sasakyan, tumingin ng malalim sa mga mata ni Nina at parang sinaksak ang kanyang puso sa mga sugat sa kanyang mukha.
Tahimik siyang kumuha ng isang silk na panyo mula sa sasakyan at maingat na ibinuhol ito sa leeg ni Nina upang itago ang mga pasa. Dumating sila sa maliit na bahay, kung saan masayang naglalaro si Maria kasama ang bunsong kapatid ni Seth. Habang pinagmamasdan ang masayang tanawin, bumalik ang mga alaala ng mga masayang araw na nagdulot ng pangungulila sa kanilang dalawa. Bumaba si Seth mula sa sasakyan at niyakap si Maria. Tumingin ang bata sa kanyang namumugto na mga mata at masiglang nagreklamo, "Tatay, matanda ka na, huwag kang umiyak. Hayaan mong punasan ko ang mga luha mo." Ginamit ni Maria ang kanyang maliliit na kamay upang punasan ang mga luha sa pisngi ni Seth. Dinala niya si Maria sa loob ng bahay at niyakap ito, "Maria, maaaring kailanganin kong pumasok sa kulungan." Nang marinig ito, nagulat si Maria at niyakap ng mahigpit si Seth na may tinig na nanginginig, "Kung papasok ka, sobrang mamimiss kita. Pero nangangako ako, magiging mabait ako at maghihintay sa iyong pagbabalik." Sa sandaling iyon, labis na naantig si Seth. Niyakap ng mag-ama ang isa't isa ng mahigpit, pinahalagahan ang bawat huling sandali na magkasama. Matapos nito, dinala ni Seth si Nina at Maria pauwi. Hinila ni Maria ang kamay ng kanyang ama, "Tatay, gusto kong matulog kasama ka." Ngumiti si Seth at inakay ang bata pataas. Bago umalis, lumingon siya kay Nina, "Magandang gabi." Ang kanyang mga mata ay puno ng komplikadong damdamin, may pag-aalala at distansya. Ayaw niyang bigyan si Nina ng pagkakataong makipag-usap kay Jiro ng pribado. Si Jiro, na saksi sa eksenang ito, ay hindi na lang nakangiti. Ang pagmamay-ari ni Seth, kahit nahuli na, ay hindi nagbago. Habang naghahanda ng pumasok sa silid, biglang hinila ni Maria ang kamay ni Nina, "Nanay, gusto kong matulog kasama ang lola at lolo." Ang maikling sandali ng kasiyahan na yon ay palaging pinahahalagahan. Bumalik si Nina sa kanyang silid, ang mga naglalaban-labang isip ay nagdulot sa kanya ng insomnia. Ang mga alaala ng gabing ginahasa siya ni Dalton ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Kumatok si Jiro sa pinto, dala ang 2 tasa ng mainit na kape. Tumingin siya kay Nina, ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Habang magkasama silang nakaupo sa balkonahe, nag-usap sila tungkol sa maraming bagay. Biglang naisip ni Nina ang tungkol sa pulang laso na ginamit noon. Si Seth mismo ang nagbigkis ng pulang laso, simbolo ng kadalisayan, sa kanyang wedding dress. Ngunit sa pagkakataong iyon, inisip ni Nina na ang laso ay simbolo ng pag-ibig, kaya't pumayag siyang magpakasal. Dahil dito, nang malaman ni Seth na hindi na siya birhen, nakaramdam siya ng panlilinlang. Pinayuhan ni Jiro si Nina na ipaliwanag kay Seth ang tungkol sa pulang laso. Kung hindi, baka hindi na siya magkaroon ng pagkakataon sa hinaharap. Nag-alinlangan si Nina, hindi alam kung dapat ba niyang ipahayag ang katotohanan. Kinabukasan, tinawag si Seth at Jiro sa istasyon ng pulis. Paglabas nila ng pinto, nakita nila si Nina na naghihintay. Naunawaan ni Jiro ang sitwasyon, kaya tahimik siyang umalis upang bigyan ng espasyo ang dalawa. Tumingin si Seth kay Nina, ang kanyang boses ay malungkot, "Ingatan mo si Maria ng mabuti." Lumiko siya at naghandang umalis. Kumuha ng lakas ng loob si Nina at tinawag siya, "Seth, tungkol sa pulang laso." Tumigil si Seth at nakinig. Huminga ng malalim si Nina, "Noong mga panahong iyon, pumayag akong ipabigkis mo ang pulang laso sa aking wedding dress dahil inisip ko na ito ang nag-ugnay sa ating pag-ibig." Tumingin siya ng tuwid sa mga mata ni Seth, "Naniniwala ako sa iyo. Naniniwala akong inosente ka." Nang marinig ang taos-pusong mga salita ni Nina, nakaramdam ng hiya si Seth. Hindi niya akalain na sa kabila ng lahat ng hindi pagkakaintindihan at sakit, makakapagtiwala pa rin si Nina sa kanya. Nanghihinayang na sinabi ni Seth, "Ako nagkamali." Nagtawanan si Nina ng may sakit, "Noong mga panahong iyon, inosente ako, ngunit walang naniwala sa akin. Ngayon, ikaw ang may kasalanan, ngunit patuloy pa rin akong nagtitiwala sa iyo ng walang kondisyon." Sa pagkakataong iyon, tumakbo si Maria at niyakap si Seth, "Tatay, bakit ka umalis nang walang paalam?" Niyakap ng mag-ama ang isa't isa at umagos ang mga luha. Dumating na ang araw ng paghihiwalay.
Habang unti-unting nawawala ang anino ni Seth sa likod ng pinto, bumuhos ang kalungkutan sa puso ni Nina at Maria. Sa ibang lugar, dumating si Dalton sa bahay ni Seth. Isang babae ang lumabas at niyakap siya. Siya ay ang kapatid ni Jiro. Ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal na hindi alam na niloko siya ni Dalton sa loob ng maraming taon. Wala siyang kaalaman na ang lalaking nasa harapan niya ay isang demonyo na nakasuot ng anyong tao. Siya ang nagbigay ng impormasyon kay Dalton tungkol sa pag-aangkin ni Seth sa ari-arian ng gobyerno at siya rin ang nag-udyok kay Dalton na i-report ito sa pulis. Nalaman na bago namatay, iniwan ng lolo ni Jiro ang kanyang huling habilin na humingi sa ama ni Jiro na ibalik ang mga ari-arian na naangkin mula sa pamilya ni Seth. Ang ama ni Jiro, na sakim at makasarili, ay hindi pinansin ang habilin ng kanyang ama. Sa isang pagtatalo kasama ang kanyang ama, aksidenteng narinig ni Jiro ang kwentong ito. Matigas ang kanyang desisyon na ipabalik ang mga ari-arian sa pamilya ni Seth. Ang matinding pagtatalo ay umabot sa kaalaman ng kapatid ni Jiro, na palaging nagnanais ng kapangyarihan at katayuan. Ginamit niya si Dalton, nag-report sa pulis, at inakusahan si Seth na may layuning angkinin ang buong ari-arian ng pamilya ni Seth. Nang marinig ni Nina ang nakakatakot na katotohanan, labis siyang nasaktan. Hindi niya akalain na ang mga taong pinagkakatiwalaan niya ay kayang maging ganito katigas ang puso. Nang makita niyang malungkot si Maria dahil sa sitwasyon ni Seth, nakaramdam si Nina ng kawalang kapangyarihan. Hindi niya alam kung paano mapapawi ang sakit sa puso ng kanyang anak. Biglang kumatok ng malakas. Ang ina ni Seth ay nasa harapan ng pinto, sumisigaw at nagmumura. Ayaw ni Nina na maapektuhan ang damdamin ni Maria, kaya't hinila niya ang babae palabas. Tinawag ng ina ni Seth si Nina kung bakit umalis si Seth nang walang paalam sa kanya at kay Gabriela. Sumagot si Nina, kung saan man pumunta ang anak mo, hindi niya kailangang ipaalam sa iyo, wala itong kinalaman sa akin. Galit na nagtaas ng kamay ang biyenan, handang sampalin si Nina, ngunit naharang ito ni Jiro. Ikinuwento niya sa kanya ang buong katotohanan tungkol sa pag-aangkin ng ari-arian ng pamilya ni Seth ng lolo ni Jiro. Nabulabog ang ina ni Seth, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Hinila niya si ina ni Jiro sa isang sulok at tinanong. Ang ina ni Jiro, na nahihiya at nagsisisi, ay hindi alam kung ano ang sasabihin. Galit na nagpasya ang ina ni Seth na putulin ang ugnayan sa pamilya ni Jiro. Bago umalis, nilapitan ng biyenan si Nina at hiningi ang pag-aalaga kay Maria. Nasa kulungan na si Seth. Ako ang magiging tagapag-alaga ng aking apo. Nang marinig ito, tumawa si Nina. Kahit mamatay ako, hindi ko hahayaan na sumama ang anak ko sa iyo. Isinara niya ang pinto, hindi alintana ang sigaw at pagkatok ng kanyang biyenan sa labas. Walang magawa ang ina ni Seth kundi umalis na nag-iisa. Ang buong pamilya ni Seth, mula sa tuktok ng kanilang kapangyarihan, ay naging mga palaboy na walang matutuluyan. Sa ibang lugar, nagrereklamo si Gabriela, nagagalit. Ang kanyang biyenan, na nag-aalala para sa kanyang manugang, ay nagbigay ng kaaliwan, huwag mag-alala. Babalik din si Seth sa iyo. Ngunit nag-angat ng kilay si Gabriela, kung hindi nangyari ito, marahil ay namumuhay na ako sa marangyang buhay. Sa katunayan, sa kanyang puso, tanging pera at katayuan lamang ang mahalaga. Narinig ni Dalton ang mga plano ni Gabriela. Lumapit siya, may ngiting mapanlinlang. Tutulungan kita na makamit ang gusto mo. Sa gitna ng kanyang kawalang pag-asa, biglang naisip ng biyenan ang mga salitang sinabi ni Jiro bago siya umalis. Sinabi niya na kung may mangyaring masama, dapat ay hanapin si Nina. Pumunta ang biyenan kay Nina at sinabi na siya ay labis na naguguluhan dahil siya ang nagpadala ng mga tao upang saktan si Nina. Nang marinig ito ni Nina, labis siyang nagulat at natakot, iniisip na malapit na ang kanyang katapusan. Sa galit, pumunta si Seth sa isang tao sa ilalim ng lupa. Tumingin ang lalaki kay Seth, at nang makita ang larawan sa kanyang kamay, nagulat siya. Ang pamilyar na mukha ay si Nina. Bago siya nakulong, si Nina ang kanyang kasintahan, at nagplano pa silang magpakasal.
Sumiklab ang selo sa puso ng lalaki. Nasaan ang salarin na si Dalton? Tanong ni Seth na may galit. Ang lalaki ay nagngangalit, ipapakita ko sa'yo. Huwag mong galawin ang aking babae. Di nagtagal, si Jiro at ang kapatid ni Seth ay pumunta sa tahanan ni Dalton. Kumatok ang kapatid ni Seth at nagulat si Dalton na tumakas sa bintana. Mabilis na nahuli siya ni Jiro. Pagpasok sa bahay, ang kapatid ni Seth ay sumugod at sinuntok si Dalton. Nakaligtas siya, ngunit sa kanyang harapan, naghihintay ang mga pulis. Samantala, ang hipag ni Seth ay nakipag-usap kay Gabriela. Ipinakita niya ang isang kwintas. Ito ba ang kwintas na ginamit mo upang bilhin ang kapatid ko at utusan siyang saktan si Nina? Nanginginig si Gabriela, sinubukan niyang tumanggi, ngunit pinigilan siya ng hipag, huwag ka nang magpanggap. Alam ko ang tunay mong mukha. Nangako siya na ilalantad si Gabriela sa harap ni Seth. Dinala si Dalton sa kulungan. Nang makita si Seth, siya ay namutla at lumuhod na humihingi ng tawad. Malamig na tinanong ni Seth, sino ang nag-utos sa iyo na gawin ito? Nanginginig na sumagot si Dalton, sisigi ng Seth. Siya ang nag-utos sa akin na turuan si Nina ng leksyon. Nagulat si Seth. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang ina ay kayang maging ganito kalupit. Matapos makausap ang kapatid ni Jiro, nalaman ni Dalton na si Nina ay nasa bahay nito. May ngiting mapanlinlang, sinabi niya, bisitahin ko ang iyong kapatid. Matagal na kaming hindi nagkikita, tiyak na namimiss niya ako. Ang kapatid ni Jiro, na bulag sa katotohanan, ay masayang tumango. Wala siyang kaalaman na ang lalaking kanyang minamahal ay ang taong nagdala sa kanyang kapatid sa kulungan. Pumasok sila sa bahay, sinabi ni Dalton na nais niyang bigyan si Nina ng sorpresa na nagpa-excite sa kapatid ni Jiro. Sa ibang bahagi, naglalaro si Nina kasama si Maria nang biglang dumating si Dalton. Natakot si Nina, ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Si Maria, na naramdaman ang takot ng kanyang ina, ay nanginginig at kumapit sa likod ni Nina. Agad na dinala ni Nina si Maria sa banyo at isinara ang pinto. Umiiyak ang bata, nanay, natatakot ako. Mahigpit na niyayakap ni Nina ang kanyang anak at pinapadulas ang buhok nito, huwag kang matakot, Maria. Nandito ang nanay. Tumayo siya at naghanap ng armas. Napansin niya ang gunting na nasa lababo. Mahigpit na hawak ang gunting, huminga siya ng malalim at binuksan ang pinto. Nakatayo si Dalton, nakasandal sa pader, may ngiting mapanlinlang. Mahal, bakit ka nagtatanong? Nandito ako para dalhin ka pauwi. Magpapakasal tayo at mamumuhay ng masaya. Sumigaw si Nina, umalis ka dito. Kung hindi, papatayin kita. Tumawa si Dalton, ano sa tingin mo ang magagawa mo sa akin? Mahal kita, Nina. Mahigit 10 taon na akong nagmamahal sa iyo. Sinumang magtatangkang lumapit sa iyo ay ipapasok ko sa kulungan. Nanggigigil si Nina, kung gagawin mong masama ang mga tao sa paligid ko, handa akong makipagsapalaran sa iyo. Walang takot si Dalton. Alam niya ang kahinaan ng bawat isa. Ang ama ay isang sugarol, si Seth ay nag-aalinlangan at madaling matrigger, at si Nina, masyadong nag-aalala para sa kanyang mga mahal sa buhay. May ngiting mapanlinlang, sinabi niya, kung hindi ka magpapakasal sa akin, isa-isa silang magbabayad. Nawala ang mga salita kay Nina, ang kanyang kamay na mahigpit na hawak ang gunting ay nanginginig. Ano ang dapat niyang gawin? Paano niya mapoprotektahan ang kanyang mga mahal sa buhay mula sa demonyong ito na nagkukubli sa anyong tao? Agad siyang tumakbo pabalik sa banyo, niyayakap si Maria na nanginginig. Patawad, anak, patawad. Nagbasa si Nina ng isang kwento sa kanyang anak, sinusubukang alisin ang takot sa puso nito. Ngunit si Maria ay patuloy na humahawak sa kanyang ina, natatakot pa rin ako, nanay. May kumatok sa pinto. Nagtakbuhan si Maria at nagtago sa likod ng kanyang ina. Sino yan, nanay? Tahimik na sinabi ni Nina, ayos lang, Maria. Siguro ay si Tita Jiro. Huminga ng malalim si Nina at binuksan ang pinto. Nakatayo ang kapatid ni Jiro sa kanyang harapan, may ngiting pilit. Kumusta, Nina?
Gusto ka sanang makausap ni Dalton. Nagulat si Nina. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Tita, alam mo ba kung ano ang nangyayari? Iwasan ng kapatid ni Jiro ang mga mata ni Nina, kami sobrang mahal namin ang isa't isa. Nais lang niyang mabuti para sa'yo. Nanghihinayang si Nina. Wala siyang magawa kundi ang ipakita ang tunay na pagkatao ni Dalton. Alam mo ba kung anong klaseng tao siya? Humagulgol si Jiro, huwag ka nang magsalita. Hindi alam ni Jiro ang tungkol dito at ayaw kong malaman niya. Nagtataka si Nina. Paano siya makakapagtiwala sa isang tao tulad ni Dalton? Bingi ka na. Ginagamit ka niya. Umiling ang kapatid ni Jiro, mahal ko siya, Nina. Naniniwala ako sa kanya. Alam ni Nina na wala ng silbi ang kanyang mga salita. Ang pag-ibig ay nakabulag sa isip ng babaeng ito. Wala nang ibang magawa si Nina kundi ang bumalik sa loob ng bahay at yakapin ang kanyang anak. Kinabukasan, nagpunta si Nina kay Dalton. Pagpasok niya sa bahay, hinawakan niya ang kwelyo nito at sumigaw, "Lumayo ka sa buhay ko." Tumakbo ang kanyang lolo upang pigilan siya. "Nina, anong ginagawa mo? Kumalma ka." Tumingin si Nina ng tuwid sa mga mata ng kanyang lolo, ang boses ay puno ng hinanakit, "Ikaw ang nagbigay daan sa kanya. Ikaw ang dahilan kung bakit nakulong sina Seth at Jiro." Tumawa si Dalton, "At ano ngayon? Nakamit ko na ang gusto ko." Tumingin si Nina sa kanyang lolo, "Alam mo bang ginagamit ka lang niya?" Pagkatapos sabihin yon, umalis si Nina. Ngunit hindi siya pinabayaan ni Dalton. Hinawakan niya ang kanyang kamay. "Hayaan mo akong mag-isa." Inalis ni Nina ang kamay niya, "Sasabihin ko ang lahat kay Tita Jiro. Kailangan niyang malaman ang tunay na pagkatao mo." Nanginginig si Dalton, "Gagawin mo ba yon?" "Gagawin ko." Nakataas ang ulo ni Nina, "Mula ngayon, tatayo akong matatag at ibabalik ang aking buhay." Pumunta si Nina sa kapatid ni Jiro. Sa simula, maingat siyang nagtanong, sinabing nais niyang humingi ng payo sa kanya. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumipat sa pangunahing paksa, ikinuwento ang kanyang karanasan noon, kung paano siya ginahasa ni Dalton. Nang handa na siyang banggitin ang pangalan ni Dalton, biglang narinig nila ang sigaw ni Maria mula sa ibaba. Nagtakbuhan silang dalawa pababa at nakita nilang nakalaya na sina Seth at Jiro. Nagtinginan sila, masaya, handang yakapin ang isa't isa, ngunit bigla silang huminto, napagtanto na may mali. Tinanong ni Nina si Seth, "Bakit ka nakalaya ng mas maaga?" Nagmamadali si Seth, hindi alam kung ano ang sasabihin. Si Jiro ay huminga ng malalim at nag-explain, matapos matanggap ang pera, agad itong inilagay sa account ni Dalton. "Dahil dito, naipaliwanag kami." Nang makita si Jiro na nakalaya, nakahinga ng maluwag si Nina. Ngumiti siya ng maliwanag kay Jiro. Si Seth, nang makita ang eksenang iyon, muling sumiklab ang selos sa kanyang puso. Hinila ng kapatid ni Jiro ang kanyang kapatid sa isang sulok at nagbabala, "Jiro, kontrolin mo ang sarili mo. Huwag makipag-away kay Seth." Pagkatapos nito, niyakap ng kapatid si Jiro, masayang nagtanong, "Bakit ka nakalaya? Ano ang nangyari?" Ipinaliwanag ni Jiro na lahat ito ay plano ni Seth. Inilagay nila ang lahat ng kasalanan kay Dalton. Nang marinig ito ng kapatid, namutla siya. Naunawaan niya na siya ay ginamit ni Dalton. Agad siyang umalis at tinawagan si Dalton, ngunit hindi siya sumagot. Matagal nang hindi nagkikita sina Seth at Maria, kaya't nagyakapan sila ng mahigpit. Nakita ni Nina ang eksenang iyon at sa kanyang puso ay sumiklab ang isang kalungkutan. Nang makita ito, hinila ni Jiro si Seth sa isang tabi at nag-usap ng tahimik. Tumingin si Seth kay Jiro, pagkatapos ay kay Nina, na may kaunting inis sa kanyang mga mata. Napansin ni Jiro na nagagalit si Seth. Napilitan siyang umiti at umalis upang bigyan ng espasyo sina Seth at Nina. Naglakad sila ni Seth sa hardin. Pareho silang nahihiya at hindi alam kung ano ang sasabihin. Nag-alala si Seth at nagtanong, "Yung sugat sa mukha mo okay na ba?" Nag-atubili siya, "Naalala mo ba ang pangako mo noong nakaraang araw?" Tumango si Nina, "Naalala ko."
Kung magkaayos kayo ni Jiro, lilipat ako sa bahay na inihanda mo. Nang marinig iyon, medyo natuwa si Seth, ngunit hindi maikaila ang kanyang pag-aalala. Wala siyang ideya kung ano ang iniisip ni Nina. Pagdating ng gabi, nakauwi na ang pamilya ni Seth. Nang buksan ng kanyang biyenan ang ilaw sa sala, nakita niyang nakaupo si Seth at naghihintay. Tumakbo siya upang yakapin ang kanyang anak, ngunit umiwas si Seth. Hindi pa siya handang magpatawad sa mga pagkakamali ng kanyang ina. Nanginginig ang kanyang ina, sinubukan niyang magpaliwanag, nais ko lang ang kabutihan mo. Si Dalton ay nagsisinungaling, wala akong alam. Sumigaw si Seth, bakit mo ginanito si Nina? Siya ang ina ni Maria. Nang marinig iyon, nagulat ang buong pamilya. Lahat sila ay nabigo sa ginawa ng kanyang ina. Umiiyak ang kanyang ina, hindi ko sinasadya. Nais ko lang siyang paalisin. Nanginig ang mga ngipin ni Seth, ang dapat umalis ay ikaw. Ayaw kong makita ang mukha mo muli. Lahat ay nagdalamhati habang pinalayas ni Seth ang kanyang ina mula sa bahay, tanging si Gabriela lamang ang masaya sa loob. Kahit gaano pa siya kahingi ng tawad, hindi nagbago ang desisyon ni Seth. Samantala, pumunta si Jiro kay Nina. Walang tao sa silid, tila wala ng buhay. Sa kama, nakita niya ang isang liham. Naramdaman niyang humigpit ang kanyang puso. Naunawaan niya, umalis na si Nina. Binuksan ni Jiro ang liham, ang mga sulat ay nanginginig, naglalaman ng damdamin ni Nina. Jiro, naalala mo ba ang unang pagkikita namin ni Seth? Noong panahong iyon, mga bata pa kami, inosente. Lumabas siya mula sa dagat, matatag at matibay tulad ng isang bundok. Naniwala akong siya ang magiging sandalan ko sa buong buhay ko. Ngunit nagbago ang lahat. Matapos akong paalisin ni Seth, si Maria na lamang ang natitira sa akin. Siya ang tanging suporta sa aking buhay. Ngayon, kahit anong pagsubok ang harapin ko, sisikapin kong malampasan ito. Ayaw kong may masaktan dahil sa akin, lalo na kayo ni Seth. Ayaw kong magalit kayo sa isa't isa dahil sa akin. Nagpasya akong umalis at magsimula ng bagong buhay. Patawarin mo ako sa aking pagiging makasarili. Nina. Dinala ng kapatid ni Jiro si Dalton sa isang liblib na bahay. Sinabi niyang ligtas ito at walang makakahanap sa kanya dito. Sa oras na yon, nakatanggap si Dalton ng mensahe mula kay Nina. Sinabi niyang umalis na siya sa lungsod at umaasang bibitawan siya ni Jiro. Sa paliparan, hawak ni Nina ang kamay ni Maria, lumingon siya sa lupaing puno ng masasayang alaala. Dumating na ang oras para sa kanilang mag-ina na magpaalam. Nang makita ni Seth na malungkot siya dahil sa kanyang ina, agad na lumapit si Gabriela upang aliwin siya. Tumingin si Seth sa kanyang asawa at nagtanong, sinasabi mo bang pinoprotektahan mo si Nina mula sa pang-aabuso ng aking ina? Walang kahihiyan, sumagot si Gabriela, bilang isang babae, nauunawaan ko ang paghihirap ni Nina. Lagi kong sinisikap na tulungan siya. Yumakap si Seth kay Gabriela, nahabag sa kanyang kabutihan. Wala siyang kaalaman na si Gabriela ang nasa likod ng lahat ng ito. Dahil sa mga matatamis na salita ni Gabriela, niyakap ni Seth ang kanyang asawa. Habang siya ay nagiging mahina, bumulong si Gabriela sa kanyang tainga, nagmungkahi na magkaanak sila. Nagtigatig si Seth, itinulak si Gabriela at malamig na sinabi, hindi ito ang tamang oras. Nais lamang niyang magtuon ng pansin sa kanyang anak na si Maria. Sa mga oras na iyon, nagmadali si Jiro papunta sa kanila, Seth. Si Nina umalis na siya. Naiwan niya ang isang liham. Nagtakip si Seth. Hindi siya makapaniwala na umalis si Nina kasama ang kanilang anak. Agad silang pumunta sa paliparan, ngunit huli na. Umalis na ang eroplano. Sa ibang bahagi, nagtatago si Dalton mula sa mga pulis. Pumunta siya sa isang tao na gumagawa ng peking dokumento, ngunit humihingi ang tao ng $100,000. Sa kanyang pagkagipit, hindi niya alam kung paano ito malulutas. Kinabukasan, nagpunta siya sa kapatid ni Jiro. Sa kanyang mukhang nagmamalupit, nagreklamo siya tungkol sa kanyang sitwasyon at humiling na mangutang.
Naantig ang kapatid ni Jiro at sinabi na wala siyang masyadong pera, ngunit dahil mahal niya si Dalton, susubukan niyang tulungan siya. Samantala, pumunta sina Seth at Jiro sa kanilang lolo, pinilit siyang sabihin kung sino ang nag-utos sa kanya na saktan si Seth. Agad siyang nagsalita, ibinuhos ang lahat ng impormasyon at inakusahan si Dalton. Medyo nagduda sina Seth at Jiro. Paano nalaman ni Dalton ang tungkol sa pag-angkin ng ari-arian ng gobyerno? Naramdaman ni Seth na mayroong tao sa kanilang bahay na nag-uulat. Sa mga sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Jiro. Ang kanyang kapatid. Sinabi niyang nais niyang bumili ng kotse at humingi ng $100,000. Napakunot ang noo ni Jiro. Ang kanyang kapatid ay takot sa pagmamaneho, bakit siya biglang nais bumili ng kotse? Tinanggihan niya ito at sinabi na kung gusto niyang umalis, maaari siyang tumawag sa driver ng kumpanya. Pagkatapos, pinutol niya ang tawag. Kinuha ni Jiro ang isang bote ng mainit na tubig at nagbabanta na ibuhos ito sa kanyang lolo kung hindi siya magsasalita tungkol sa kinaroroonan ni Nina. Nanatiling matigas ang kanyang lolo, tahimik. Sumigaw si Seth, para kay Nina, kaya kong paalisin ang aking sariling ina. Akala mo ba'y magiging malambot ako sa'yo? Nang marinig ito, namutla ang kanyang lolo. Nanginginig siyang nagsalita, hindi ko talaga alam kung nasaan ang aking anak na babae. Tumingin si Seth sa mga mata ng takot ng kanyang lolo at naisip na hindi siya nagsisinungaling. Sa mga sandaling iyon, tumawag ang hipag, nagtatanong tungkol kay Nina. Sinabi ni Seth na hindi pa rin niya siya natagpuan. Nagmungkahi ang hipag, subukan mong gumamit ng tracking software. Kahit patay ang kanyang telepono, maaari pa rin itong mahanap. Nabigla si Seth. Bakit hindi niya naisip iyon? Agad siyang nagmadaling pumunta sa kanyang kapatid at humingi ng tulong. Ngunit mumiti ang kapatid ni Seth, ang software na ito ay isang bangungot para sa mga lalaki, kuya. Ginagamit ito ng mga asawa upang subaybayan ang kanilang mga asawa. Nagmumukhang nag-aalala si Seth, ngunit ibinigay pa rin ang telepono sa kanyang kapatid. Agad na sinubukan ng kanyang kapatid na hanapin ang lokasyon ni Nina. Nang makita ang mapa, nagulat si Seth. Niloko ni Nina ang lahat. Nalaman na, bago ito, inutusan ni Nina si Maria na makipag-usap sa isang lalaking naghihintay ng kanyang flight. Tinanong ng bata, saan po kayo pupunta? Sumagot ang lalaki, pupunta ako sa Barcelona, Espanya. Lumapit si Nina, may pag-aalangan, pasensya na, maaari bang makialam? Mayroon akong isang bagay na nais sanang ipagawa sa iyo. Upang maniwala ang lalaki, ipinakita ni Nina ang kanyang pasaporte. Pagkatapos, iniabot niya ang kanyang telepono, kung maihahatid mo ang teleponong ito sa Barcelona at ibigay ito sa isang babae, babayaran kita ng €3,000. Nakita ng lalaki ang malaking kita at agad na pumayad. Hindi nagtagal, naipasa na ng lalaki ang telepono sa matalik na kaibigan ni Nina. Tumawag ang kaibigan at nagkunwaring nakakita siya ng telepono sa Barcelona. Tunay nga, ang trick na ito ay nakaloko kay Dalton. Inutusan niya ang kapatid ni Jiro na huwag ipaalam ito kaninuman. Ang kapatid ni Jiro, na nagtitiwala kay Dalton, ay tumango at sumunod. Samantala, si Nina ay naglalakad kasama si Maria sa isang lihim na lugar na inihanda ni Jiro. Biglang tumunog ang telepono, isang tawag mula sa kanyang kaibigan. Ipinahayag ng kaibigan na naniwala si Dalton na si Nina ay nasa Barcelona. Nina ay huminga ng maluwag. Sa kabilang dako, matapos palayasin ni Seth ang kanyang ina mula sa bahay, opisyal na naging tagapangasiwa si Gabriela. Dito, unti-unti nang lumabas ang kanyang tunay na pagkatao, pinahihirapan ang mga katulong sa bahay. Ngunit hindi inaasahan, ibinalik ng hipag ang kanyang biyenan. Ang mga salitang masakit ni Gabriela ay umabot sa kanyang biyenan. Galit na galit, sinabi ng kanyang biyenan, hayaan mong makita, sino ang tunay na may-ari ng bahay na ito. Pumasok ang kanyang biyenan, pinalaya si Gabriela mula sa bahay, at nagdeklara, simula ngayon, ako na ang mangangalaga sa lahat ng gawain sa bahay. Nanginginig si Gabriela, sinubukan niyang humingi ng tawad, ngunit hindi nagbago ang desisyon ng kanyang biyenan.
Pagdating ng gabi, dinala ng kapatid ni Jiro si Dalton sa isang lugar upang kunin ang pera. Matagal silang kumatok, ngunit walang sumasagot. Nawala na sa pasensya si Dalton at nagtatangkang sirain ang pinto, ngunit pinigilan siya ng kapatid ni Jiro. Ayaw niyang madawit siya sa krimen. Umuwi ang kapatid ni Jiro at sinabi kay Dalton na hindi siya nakakuha ng pera. Galit na galit si Dalton at nagmura. Nang makita ang kanyang kasintahan na nawawala ng pag-asa, nagkaroon ng matapang na ideya ang kapatid ni Jiro. Lihim siyang bumalik sa bahay, kumuha ng isang bato mula sa lupa, at tumayo sa harap ng pinto, nag-aalangan. Sa huli, nagpasya siyang basagin ang pinto, ngunit nahuli siya ni Dalton. Ayaw niyang madawit ang kanyang kasintahan. Umiiyak ang kapatid ni Jiro. Nangako siyang uwi at susubukang kumbinsihin ang kanyang kapatid na ibigay ang pera kay Dalton. Tumango si Dalton, ngunit may naiisip na ibang plano. Tunay nga, hindi nagtagal, naghanap si Dalton ng isang gang. Pumasok sila sa bahay, sinuri ang lahat ng dako, at sa wakas ay nakakita ng isang kahon ng pera. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik ang sekretarya ni Jiro kasama ang kanyang ina. Pagkatapos magpalit ng sapatos, dumating sina Jiro at ang kapatid, humihingi ng pera. Ngunit nang buksan ng sekretarya ang kahon, natuklasan nilang ito ay walang laman. Isang piraso ng papel na lamang ang natira. Binasa ni Jiro ang papel, nagulat. Kinuha ni Nina ang perang iyon at umalis. Sabi niya, ito ang pera na ibinabayad ni Seth sa kanya. Nang marinig ito, si Seth, na handa nang umalis upang hanapin si Nina, ay napahinto. Sa mga oras na yon, narating ni Dalton ang paliparan, handang lumipad patungong Barcelona upang hanapin si Nina. Si Seth, matapos mag-isip, pinilit ang kanyang lolo na tulungan siyang hanapin si Nina. Tumanggi ang lolo, sinabing wala siyang alam kung nasaan si Nina. Sumigaw si Seth, wala akong pakialam. Kung hindi mo ako matutulungan na mahanap si Nina, papatayin kita. Nanginginig ang kanyang lolo, hindi ko talaga alam. Na-dismiss na ako at expired na ang aking pasaporte. Biglang naisip ni Seth, wala ring pasaporte si Nina. Paano siya makakalipad sa ibang bansa? Sa mga sandaling iyon, dumating ang matalik na kaibigan ni Nina at sinabi na papunta si Seth sa paliparan upang hanapin siya. Labis na nagulat si Nina. Nabigo ang kanyang plano. Agad siyang tumawag kay Jiro at sinabi na nasa bansa pa siya. Nag-imbento siya ng kwento na nasa Barcelona siya upang maligaw si Dalton. Sinabi ni Nina kay Jiro na siya ay nasa bahay ng mabait na kaibigan. Pinutol ni Jiro ang tawag at nagmadaling pumunta kay Nina. Si Seth, na may kutob na may mali, ay sumunod. Dumating sila sa maliit na bahay kung saan naghihintay si Nina. Nang makita si Seth, naguluhan si Nina at hindi alam kung ano ang sasabihin. Sinira ni Seth ang katahimikan, bakit ka umalis? Iwasan ni Nina ang kanyang tingin, ayaw ko nang maging abala sa'yo. Sumigaw si Jiro, hindi mo ba naiintindihan? Mahal ka ni Seth. Ayaw niyang mawala ka. Umiling si Nina, huwag nang magsalita. Sobrang huli na. Ikinuwento ni Nina kay Jiro ang tungkol kay Dalton na bumalik at nagbanta sa kanya. Nagalit si Jiro, bakit hindi mo sinabi sa akin? Kaya nating ayusin ito. Nina, na may hinanakit, ay nagsabi may mga problema ka rin. Ayaw kong madawit ang sinuman. Tumingin si Jiro sa mga mata ni Nina at ang nawawalang pera sa bahay ng sekretarya. Ikaw ba ang kumuha? Nagulat si Nina. Nagsimula nang magduda si Jiro sa kanya. Upang protektahan ang kapatid ni Jiro, napilitan siyang tumango. Kinuha ko. Kailangan ko ng pera upang makapagsimula ng bagong buhay. Sa gitna ng kaguluhan, tumingin si Nina at nakita si Seth na nagagalit na papalapit. Napasigaw siya, ngunit ang higit na nagulat sa kanya ay hindi tumingin si Seth sa kanya, kundi naglakad patungo kay Maria. Ang tanging alalahanin ni Seth sa mga sandaling iyon ay ang kaligtasan ng kanyang anak. Yumuko siya, dahan-dahang hinaplos ang buhok ni Maria, at malumanay na tinawag Mariani. Nang makita ng bata ang kanyang ama, umiti siya at niyakap siya.
Mahigpit na niyakap ni Seth ang kanyang anak at sa kanyang puso, umusbong ang isang damdaming hindi maipaliwanag. Pinakawalan niya si Maria at inutusan itong makipaglaro sa iba dahil kailangan niyang makipag-usap kay Nina. Pumunta ang dalawa sa hardin. Tumigil si Seth, nagalit na tinanong, bakit mo isinulat ang liham kay Jero at hindi sa akin? Sumimangot si Nina, naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Tinutukan ni Seth ang kanyang mga kamay, ano ang dapat kong gawin upang mapanatili kang nandito? Kailangan ko lang na makasama si Maria. Wala na akong ibang hinihingi, sagot ni Nina na may matatag na tingin. Sayhin, sumagot si Seth, si Je. Sumasang-ayon ako. Kinuha niya ang isang piraso ng papel at ipinakita kay Nina. Kinuha mo ang perang iyon, di ba? Nagulat si Nina. Ako ni. Pinutol ni Seth ang kanyang sinasabi, alam kong hindi ikaw. Siguradong ang kapatid mo. Nagmumukhang naguguluhan si Nina, anong ibig mong sabihin? Sumagot si Seth. Nagsususpet sa ako na may relasyon kayong dalawa. Tumahimik ka, galit na sigaw ni Nina habang sinampal si Seth. Pinahid ni Seth ang kanyang pisngi, kung hindi ikaw, tiyak na ang kapatid ni Jero. Ang mga sinabi ni Seth ay parang kidlat na tumama kay Nina. Nagsalita siya, ngunit walang lumabas sa kanyang bibig. Sa mga sandaling iyon, tumakbo si Jero, hinawakan ang kwelyo ni Seth, at sunod-sunod na sinuntok siya sa mukha. Samantala, nagmadali si Nina patungo sa bahay ng kapatid ni Jero. Kailangan niyang pigilan ang anumang mas masamang mangyari. Dapat mong iwasan si Dalton, sigaw ni Nina, siya ay isang demonyo na nagkukubli sa anyong tao. Nanginig ang kapatid ni Jero, hindi. Hindi siya ganyan. Nagsisinungaling ka. Hindi mo ako pinaniniwalaan, umiiyak na tanong ni Nina, siya ang taong nagrepe sa akin. Nang marinig iyon, nagulat ang kapatid ni Jero, ang kanyang mukha ay namutla. Ngunit sa kalaunan, itinanggi niya ito, hindi. Naiinggit ka sa akin. Gusto mong sirain ang aking kaligayahan. Itinulak niya si Nina palayo at mabilis na pumasok sa bahay, isinarado ang pinto. Sa sakit at kawalang pag-asa, bumalik si Nina. Kailangan niyang maghanap ng ebidensya upang ilantad ang tunay na pagkatao ni Dalton at iligtas ang kapatid ni Jero mula sa kanyang mga pangil. Pumunta si Nina kay Jero, na sa simula ay nais sanang aliwin siya, ngunit sa mga oras na yon, tumunog ang telepono ni Jero. Ang kanyang lolo. Anong gusto mo? Galit na tanong ni Jero. Ibalik mo ang telepono sa akin, sigaw ng kanyang lolo, bakit mo ito kinuha? Galit na pinutol ni Jero ang tawag. Tumingin siya kay Nina, gusto ng lolo ko ang telepono. Ibabalik ko ito sa kanya. Agad na pinigilan ni Nina, huwag. Ang teleponong iyon ay makakatulong sa atin na mahanap si Dalton. Sinabi niyang makikipagkita siya sa kanyang lolo at kailangan ang telepono upang makahanap ng ebidensya. Matapos makuha ang telepono, nagmadali si Nina na umalis. Sa daan pa uwi, binuksan niya ang telepono ng kanyang lolo at nagsimulang maghanap. Sa wakas, natagpuan niya ang isang video. Nanginig ang kanyang mga kamay habang pinindot ang play button. Lumabas sa screen ang mga imahe ni Dalton na inaabuso siya. Ang mga nakakatakot na alaala at madidilim na takot ay bumalik, pinipiga ang puso ni Nina. Sinubukan niyang kalmahin ang sarili at tinanggal ang video mula sa telepono. Biglang tumunog ang telepono. Ito ay ang kapatid ni Jero. Nabigla si Nina. Tumingin siya kay Jero, huminga ng malalim at sinagot ang tawag. Nahanap ko na ang ebidensya. Ipapakita ko sa iyo ang tunay na mukha ni Dalton, sabi ni Nina, ang boses ay nanginginig. Tahimik ang kabilang linya. Pagkatapos, isang boses ang umabot sa kanya, hindi mula sa kapatid ni Jero, kundi kay Seth. Nasaan ka? Galit na tanong ni Seth, gusto kong makilala ka. Nang hihinang pinutol ni Nina ang tawag. Hindi niya inasahan na naroon si Seth sa tabi ng kapatid ni Jero. Sa hindi sinasadyang pagkakasalita, naipahayag niya ang koneksyon sa pagitan ng kapatid ni Jero at ni Dalton. Sumigaw si Seth, anong nangyayari? Magsalita ka.
Naging maputla ang mukha ng kapatid ni Jiro at nag-atubiling nagsinungaling. Nakita ito ni Jiro at nagalit, hinawakan si Seth, huwag mong pilitin siya. Wala siyang alam. Tumingin si Seth sa kapatid ni Jiro, puno ng pagdududa. Alam niyang may nangyayaring hindi tama. Nang bumaba ang gabi, dumating si Nina upang makita si Jiro na talagang nais sanang aliwin siya. Ngunit nakatagpo siya kay Seth. Ang atmosfera ay naging mahirap. Galit na tanong ni Seth, alam mo ba kung sino ang iniibig ng kapatid ni Jiro? Nanahimik si Nina. Lumapit si Seth at hinawakan ang balikat ni Jiro, mahal mo siya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Itinulak ni Jiro ang kamay ni Seth, huwag kang maging walang katwiran. Siya ang aking kapatid. Tumingin si Seth sa dalawa, puno ng pagdududa. Hindi niya maunawaan kung ano ang nangyayari. Dahil sa kawalang pag-asa, umalis si Nina, iniwan si Seth at Jiro na may mga lihim na hindi pa naihahayag. Jiro, patawad. Wala akong kaalaman. Umiiyak na sabi ng kapatid ni Jiro. Mahigpit na niyakap ni Jiro ang kanyang kapatid, nag-aaliw. Huwag kang mag-alala, kapatid. Poprotektahan kita. Ngunit sa kanyang kalooban, unti-unting bumubuo ang isang malaking pagdududa. Marahil ang mga sinasabi ni Nina ay totoo. Sa gitna ng pagkalito, biglang nakita ni Nina si Seth na galit na papalapit. Ang nakakagulat ay hindi siya tumingin kay Nina, kundi diretsong lumapit kay Maria. Ang tanging alalahanin ni Seth sa mga sandaling iyon ay ang kanyang anak. Yumuko siya, hinaplos ang buhok ni Maria, at malumanay na tinawag ang kanyang pangalan. Nang makita ni Maria ang kanyang ama, umiti siya at niyakap siya. Mahigpit na niyakap ni Seth ang kanyang anak, at sa kanyang puso, umusbong ang isang damdaming hindi maipaliwanag. Pinakawalan niya si Maria at inutusan itong makipaglaro sa iba, dahil kailangan niyang makipag-usap kay Nina. Naglakad silang dalawa patungo sa hardin. Tumigil si Seth, nagalit na tinanong. Bakit nang umalis ka, siya lamang ang sinulatan mong liham? Iwasan ni Nina ang kanyang tingin, naniniwala ka ba sa mga sinasabi ko? Tinutukan ni Seth ang kanyang mga kamay, ano ang dapat kong gawin upang mapanatili kang nandito? Kailangan ko lang na makasama si Maria. Wala na akong ibang hinihingi, sagot ni Nina na may matatag na tingin. Sayhing, sumagot si Seth, sige. Sumasang-ayon ako. Kinuha niya ang isang piraso ng papel at ipinakita kay Nina. Kinuha mo ang perang iyon, di ba? Nagulat si Nina. Ako ni. Pinutol ni Seth ang kanyang sinasabi, alam kong hindi ikaw. Siguradong ang kapatid mo. Nagmumukhang naguguluhan si Nina, anong ibig mong sabihin? Sumagot si Seth, nagsususpet sa ako na may relasyon kayong dalawa. Tumahimik ka, galit na sigaw ni Nina habang sinampal si Seth. Pinahid ni Seth ang kanyang pisngi, kung hindi ikaw, tiyak na ang kapatid ni Jiro. Ang mga sinabi ni Seth ay parang kidlat na tumama kay Nina. Nagsalita siya, ngunit walang lumabas sa kanyang bibig. Sa mga sandaling iyon, tumakbo si Jiro, hinawakan ang kwelyo ni Seth, at sunod-sunod na sinuntok siya sa mukha. Samantala, nagmadali si Nina patungo sa bahay ng kapatid ni Jiro. Kailangan niyang pigilan ang anumang mas masamang mangyari. Dapat mong iwasan si Dalton, sigaw ni Nina, siya ay isang demonyo na nagkukubli sa anyong tao. Nanginig ang kapatid ni Jiro, hindi. Hindi siya ganyan. Nagsisinungaling ka. Hindi mo ako pinaniniwalaan, umiiyak na tanong ni Nina, siya ang taong nagrepe sa akin. Nang marinig iyon, nagulat ang kapatid ni Jiro, ang kanyang mukha ay namutla. Ngunit sa kalaunan, itinanggi niya ito, hindi. Naiinggit ka sa akin. Gusto mong sirain ang aking kaligayahan. Itinulak niya si Nina palayo at mabilis na pumasok sa bahay, isinarado ang pinto. Sa sakit at kawalang pag-asa, bumalik si Nina. Kailangan niyang maghanap ng ebidensya upang ilantad ang tunay na pagkatao ni Dalton at iligtas ang kapatid ni Jiro mula sa kanyang mga pangil. Pumunta si Nina kay Jiro na sa simula ay nais sanang aliwin siya. Ngunit nakatagpo siya kay Seth. Ang atmosfera ay naging mahirap.
Galit na tanong ni Seth, alam mo ba kung sino ang iniibig ng kapatid ni Jiro? Nanahimik si Nina. Lumapit si Seth at hinawakan ang balikat ni Jiro, mahal mo siya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Itinulak ni Jiro ang kamay ni Seth, huwag kang maging walang katwiran. Siya ang aking kapatid. Tumingin si Seth sa dalawa, puno ng pagdududa. Hindi niya maunawaan kung ano ang nangyayari. Dahil sa kawalang pag-asa, umalis si Nina, iniwan si Seth at Jiro na may mga lihim na hindi pa naihahayag. Jiro, patawad. Wala akong kaalaman. Umiiyak na sabi ng kapatid ni Jiro habang niyayakap ang kanyang mukha. Mahigpit na niyakap ni Jiro ang kanyang kapatid, nag-aaliw. Huwag kang mag-alala, kapatid. Poprotektahan kita. Ngunit sa kanyang kalooban, unti-unting bumubuo ang isang malaking pagdududa. Marahil ang mga sinasabi ni Nina ay totoo. Nagpunta si Nanay upang ilantad ang masamang ugali ng kanyang kapatid na lalaki. Nang makita siya ng kapatid ni Jiro, agad siyang nagtakbo palayo. Sinabi ni Nanay na nais niyang makipag-usap sa kanya ng kaunti, ngunit inisip ng kapatid na siya ay nag-aakusa. Sinabi ni Nanay na dapat siyang magpakatatag at makinig sa kanyang paliwanag, ngunit sa mga sandaling iyon, nawalan na ng ulirat ang kapatid dahil sa mga araw na hindi niya makontak ang kanyang kasintahan. Ipinahayag ng kapatid ni Jiro na tiyak na nahuli ang kanyang kasintahan, kaya hindi ito makasagot. Sinabi ni Nanay na kailangan nilang harapin ang katotohanan, ngunit sinagot siya ng kapatid na tila siya ay nagtatangkang agawin ang kanyang kapatid na lalaki. Labing-labis na nasaktan si Nanay sa mga salitang iyon. Sinabi niyang ipapakita niya sa kapatid ang video ng kanyang kapatid na inaabuso siya, ngunit nagsimula ng matakot ang kapatid. Hindi siya makaharap sa katotohanan na ang lalaking kanyang iniibig ay isang masamang tao. Sa mga sandaling iyon, pumasok si Jiro at sinisi si Nanay kung bakit niya pinaparatangan ang kanyang kapatid. Tiniyak pa niyang hindi umiibig ang kapatid sa kanyang kapatid na lalaki. Sinabi ni Nanay na dapat kalmahin ni Jiro ang kanyang sarili dahil labis na nasasaktan ang kapatid. Inutusan ni Jiro si Nanay na lumabas sa balkonahe upang makipag-usap. Nang makalabas sila, nagsimula ng magalit si Jiro. Sinabi niyang dati siyang nagtitiwala kay Nanay, kaya bakit niya pinaparatangan ang kanyang kapatid. Sinabi ni Nanay na dahil sa pagturing sa kanya bilang isang mabuting kaibigan, hindi niya sinabi sa kanya na ang kanyang kapatid ay kasintahan ng kapatid ni Jiro. Sa mga sandaling iyon, unti-unting nagdadalawang isip si Jiro sa mga tapat na salita ni Nanay. Matapos ang ilang sandali, lumapit ang kapatid ni Jiro at sinabi niyang nais niyang makita ang video. Ang pahayag na ito ay labis na ikinagulat ni Nanay at Jiro. Sinabi ni Nanay na huwag ipaalam kay Seth ang tungkol sa video, kung hindi ay tiyak na papatayin nito ang kanyang kapatid. Ngunit hindi nila inasahan, si Seth ay nakatayo sa ibaba, nakikita ang lahat. Sa video, talagang nakikita ang kanyang kapatid na inaabuso si Nanay. Nang makita ito, labis na nagulat ang kapatid at si Jiro. Hindi makapaniwala ang kapatid na ang lalaking kanyang iniibig ay isang masamang tao. Si Jiro naman ay nakaramdam ng awa para sa masakit na kapalaran ni Nanay. Nakatayo si Seth sa ibaba, nakikita ang pighati sa kanilang mga mukha. Umabot na sa ganitong sitwasyon, ngunit ang kapatid ni Jiro ay naniniwala pa ring hindi ito totoo. Nang malaman na ang kanyang kapatid ay kasintahan ng masamang tao, si Jiro ay umupo sa lupa sa labis na pagdurusa. Sa mga sandaling iyon, pumasok si Seth. Tumingin siya sa telepono sa kamay ni Nanay at sa mga mukha ng paghati ng lahat. Naguluhan si Seth at tinanong kung anong nangyayari. Si Jiro ay umiiyak sa sakit. Lumapit si Seth at niyakap ang kanyang kaibigan. Sa mga sandaling iyon, si Jiro ay parang isang bata, nagtago sa mga bisig ng isang nakatatanda upang umiyak. Dinala ni Seth ang dalawang babae sa silid upang magpahinga, pagkatapos ay lumabas sa balkonahe upang makipag-usap kay Nanay. Nang makita ni Seth na malamig si Nanay, agad niyang inalis ang kanyang jacket at ibinigay ito sa kanya. Nagtitigan ang dalawa, mula sa kanilang mga mata ay makikita ang malalim na pagmamahal.
Sa mga sandaling iyon, tumingin si Seth sa telepono sa kamay ni Nanmai at kinuha ito. Matapos niyang mapanood ang video, labis siyang nagdalamhati. Ngayon, nauunawaan na niya ang kanyang maling akala tungkol kay Nanay at sinimulan niyang saktan ang kanyang konsensya. Sa mga sandaling iyon, lumapit si Nanmai kay Seth. Nang makita si Nanmai, tuluyan nang bumagsak si Seth. Matapos ang 9 na taon, ito ang kauna-unahang pagkakataon na tinawag niya si Nanmai sa kanyang pangalan. Ang sandaling ito ay nagdulot sa kanila ng matinding emosyon. Matapos maayos ang lahat ng hindi pagkakaintindihan, ang puso ni Seth ay parang nabasag sa dami ng paghati. Nagsisi siya dahil pinabayaan niyang magdusa ang babaeng kanyang iniibig sa loob ng 9 na taon. Sa kabilang dako, ang kapatid ni Jiro ay nagkunwaring nagpapatawad sa kapatid ni Nanay. Habang ang dalawa ay nagyakap, kumuha siya ng karayom at sinaksak ito sa liig ng kanyang kapatid. Ang masamang tao ay natakot at tumitig sa kapatid ni Jiro. Sinabi ng babae, "Akala mo ba'y mapapatawad ko ang isang malupit na tao tulad mo?" Sa mga sandaling iyon, nagsimula ng magdulot ng epekto ang gamot. Ang lalaki ay nahirapang umalis sa sasakyan, at sa kalaunan ay bumagsak na sa lupa. Ginamit ng kapatid ni Jiro ang lahat ng kanyang lakas upang hilahin siya palayo at ikinulong siya sa isang abandonadong bahay. Kinabukasan, nakiusap si Nanmai kay Seth na huwag gumanti sa kanyang kapatid. Dahil ayaw niyang maging isang mamamatay tao. Ayaw niyang magkaroon ng karagdagang problema at nais lamang na maging masaya kasama ang kanyang anak. Ngunit si Seth ay may sarili ng plano. Nangako siyang papatayin ang masamang tao upang makamit ang katarungan para kay Nanay. Dumating si Nina upang makipag-usap kay Jiro. Habang nag-uusap, lalo siyang naging emosyonal. Pinayuhan siya ng kanyang kaibigan na huwag masyadong mag-alala. Ang malapit na ugnayan ng dalawa ay nakuhanan ng litrato ng kapatid ng asawa ni Seth. Lumalabas na ang kanyang asawa ay palaging inuutusan ang kanyang kapatid na subaybayan ang bawat galaw ni Nanay. Nagpadala ang kapatid ng mga litrato sa kanyang kapatid na babae. Ang asawa ay nagalak sa pag-isip na maaalis si Nanmai sa kanilang buhay. Sa gabi, habang masaya ang pamilya sa pagkain, biglang natanggap ng lahat ang larawan ni Jiro na malapit kay Nanay. Ipinakita ng kapatid ang larawan sa kanyang kapatid na lalaki. Matapos makita ang litrato, labis na nagalit si Seth. Malakas siyang nagtanong kung sino ang nagpalabas ng larawang ito. Sa mga sandaling iyon, dumating si Nanay at Jiro sa salo-salo. Ang asawa ay nag-isip na tiyak na makikita niya ang isang magandang palabas. Ibinigay ng tagapangalaga ang litrato kay Nanay, labis siyang nagulat. Matapos makita ang litrato, tumingin siya kay Seth at umiling, nagpapakita na hindi ito totoo. Agad na kinuha ni Seth ang telepono sa kamay ng kanyang asawa. Binuksan niya ito at nakita ang mga mensahe ng transaksyon ng kanyang asawa sa kanyang kapatid. Totoo nga, ang mga litrato ay ipinadala niya. Natakot ang asawa at naghangad na ipaliwanag sa kanyang asawa, ngunit bago siya nakapagsalita, itinaboy siya ni Seth. Ang masamang babae ay ayaw umalis, kaya't lumapit siya at hinawakan ang buhok ni Nanay. Itinulak ni Nanay ang asawa at nahulog ito sa lupa, pagkatapos ay mabilis na lumapit ang kanyang hipag upang turuan siya ng leksyon. Ang asawa ay pinalayas pabalik sa bahay ng kanyang mga magulang, at buong araw ay tumatawa na parang baliw. Sa huli, nagpatuloy ang kanyang pagtawa hanggang sa siya ay mawalan ng malay. Sa kabilang bahagi, ang tagapangalaga ay nagmamasid sa mga kilos ng kapatid ni Jiro. Nang pumasok siya sa silid, natagpuan niyang may isang lalaking nakatali dito, kaya't mabilis siyang nagulat kay Seth. Nang malaman ito ni Seth, nagmadali siyang pumunta sa bahay ni Jiro. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya ang kapatid ni Nanay. Ang kapatid ay tumingin kay Seth na para bang nakikita ang kamatayan. Pagkatapos, dinala siya ni Seth sa isang abandonadong bahay sa labas ng bayan. Habang naghahanda siyang patay nito, si Nanay ay sumugod upang pigilan si Seth. Sinabi ni Nina na huwag gawing mamamatay tao ang kanyang anak. Pagkatapos, binuksan niya ang pinto. Nakita ni Seth si Maria na naghihintay sa labas.
Sa wakas, nagtagumpay ang katinuan laban sa galit. Tumakbo siya at niyakap ang kanyang anak. Para sa pag-ibig, pinili ni Seth na bitawan ang galit. Ang buong pamilya ay nagyakap ng mahigpit sa kasiyahan. Sa pagmasid sa mainit na tagpong ito, tahimik na nagdasal si Jiro para sa kanilang kaligayahan.